Naniniwala ang mga opisyal ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Santiago City na higit na mauunawaan at nararamdaman ng mga persons deprived of liberty o PDLs ang tunay na diwa at hindi matatawarang halaga ng kalayaan. Kasabay ng paggunita ng bansa ng ika-28th anibersaryo ng Alaw ng Kalayaan. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Jail Superintendent Angelito de Laza, ang warden ng Santiago City District Jail Male Dormitory, sinabi nito na batay sa kanilang karanasan sa pangangasiwa sa mga bilanggo ay malinaw na ang kalayaan ay isa sa pinakamahalaga at pinakadakilang biyayang maaring taglayin ng isang tao. Ayon kay De Laza, anuman ang estado sa buhay o antas ng pamumuhay, ang pagkawala ng kalayaan ay isa sa pinakamabigat na kapalit ng pagkakasangkot sa paglabag sa batas. Dahil dito hinihikayat niya ang bawat Pilipino na pahalagahan ang kalayaang tinatamasa at pangalagaan ang pagkakaisang ipinaglaban at isinakripisyo ng mga pambansang bayani para sa bansa. Binigyang din pa ng opisyal na matapos makamit ng bansa ang kalayaan mula sa pananakop ng mga dayuhan, mahalagang manatiling nagkakaisa ang mga Pilipino at huwag hayaang manaig ang pagkakahati-hati ng mamamayan. Ani bilang warden ay nasaksihan niya kung paano higit na nauunawaan ng mga nasa loob ng piitan ang tunay na kahalagahan ng kalayaan dahil kahit may anumang yaman o estado sa buhay ang isang tao, kapag nawala ang kalayaan ay nawawala rin ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng pagiging malaya bilang mamamayan. Ganito bahagi ng pahayag ni Jail Superintendent Angelito de Laza. Wala na tayo sa mga dayuhan sa kanilang pamamahala. Dapat tayo mga Pilipino magkakaisa, hindi tayo magwatak-watak. Na hindi katulad yung nangyayari natin ngayon na parang yun ang gusto ng taong bayan at hindi lang yung ating mga pambansang bayani ang nangyayari. Ang gusto nila is magkaisa tayo. Sa akin kasi, sa aking pamumuno sa Santiago City District Jail bilang warden, nakita ko talaga ang importante. Samantalang sinabi naman ni Jail Inspector Clara Lagui, ang acting warden ng Santiago City District Jail of Female Dormitory, na ang kalayaan ay isa sa pinakamalalim na minimithi ng mga persons deprived of liberty. Batay anya sa kanilang pagkikisalamuha sa mga babaeng bilanggo, ang muling pagkamit ng kalayaan na nagsisilbing inspirasyon ng mga ito upang higit na maunawaan ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan, pagpapahalaga sa kapwa at responsableng pamumuhay bilang mamamayan. Ayon pa sa mga opisyal ng BJMP, ang paggunita ng Araw ng Kalayaan ay nagsisilbing makapangyarihang paalala sa bawat Pilipino na pangalagaan at pagyamanin ng kalilayaang tinatamasa. Isang biyayang higit na nauunawaan ng mga taong nasa likod ng rehas at patuloy na umaasang muling makabalik at makapag-ambag sa lipunan. Samantala, pinagtibay rin ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Santiago City ang panawagang kahalagahan at pangalagaan ang kalayaan ng bansa. Ganitong bahagi ng pahayag ni Jail Inspector Clara Lagui. Celebration, sana patuloy nating panindigan at ipakita ang ating pagmamahal sa ating bayang sinilangan sa pamamagitan ng ating pagmamahal sa ating mga kapwa. Ang pinakamahalagang regalo sa atin ay ang kalayaan. Kagaya ng aming mga alaga sa Santiago City Female Dormitory, ang pinakahahangad nilang regalo sa buhay. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Dr. Carlo De Luna, konsehal ng Santiago City, sinabi nito na ang kalayaang tinatamasa ngayon ay hindi basta nakamit, kundi bunga ng dugo, pawis, sakripisyo at buhay na inialay ng mga ninuno at bayaning Pilipino. Iginitang konsehal na tungkulin ng kasalukuyang henerasyon na ipagpatuloy at panghawakan ng mga pagpapahalagang ipinaglaban ng mga naunang Pilipino upang hindi masayang ang kanilang sakripisyo at mapanatili ang kasarinlan ng bansa. Dagdag pa niya, malaki na ang ibinagbago ng anyo ng pakikibaka ng mga Pilipino kumpara noong unang panahon kung kailan katapangan at payak na sandata lamang ang sandigan laban sa mga mananakop. Sa kasalukuyang panahon, sinabi ni Dr. De Luna na ang pagtataguyod ng paninindigan ay maaari nang maipahayag sa iba't ibang paraan kabilang ang social media at malayang pagpapahayag ng saloobin sa ilalim ng demokratikong sistema ng bansa. Gayunman, binigyang diin niya na kalakip
ng kalayaang magsalita, ang pananagutang gamitin ito ng may paggalang, katotohanan at pagmamahal sa bayan. Kaya ito bahagi ng pahayag ni Dr. Carlo De Luna. Bombo Radio, patuloy po kayong sumubaybay dito dahil ma-update kayo lagi ng bagong balita. Itong Independence Day na ito, dapat nating isaalang-alang lagi yung ating pong kalayaan na idineklara nga ni General Emilio Aguinaldo na ito po ay hindi basta-basta na nakuha. Dugo at pawis at buhay ang itinaya para makuha